Paano nga ba nila pinagkakasundo yung mga bata dito guys? And paano nga nila ina-arrange between families? Sa video nga na ito ay papakita ko sa inyo ang engagement ceremony ng pinsan ni Milan. Guys, magandang umaga sa inyo. Tignan niyo naman ang anak ko dito, kaaga-aga ay napakasipag. Maaga nga kami nagising ngayon guys dahil ngayong araw nga yung engagement ceremony ng kapitbahay namin. Nakita ko nga si Ivan dito na busy-busy na sa pagdidilig nito mga halaman. Sabi nga nila guys, kapag nakikita ng bata ay gagayahin talaga. Ang daddy kasi niya at ang lolo niya ang laging nagdidilig dito. Kaya naman ay naobserbahan niya kung paano nga i-open yung gripo. Sobrang labong na nga ng halaman dito sa garden guys and itong Bermuda grass at kailangan na nga itong ikot. Kaya lang ay hindi pa kasi dumarating yung lawn mower na in-order namin online. Dahil nga basang-basa na si Ivan ay pinaliguan ko na at dumating na nga din yung mga i-engage ngayon. Kailangan kasi nilang maglibot muna sa buong village at ipakita nga yung mukha nila sa mga kaibigan na magiging mother-in-law niya. Pagkatapos nga noon ay binihisan ko na nga si Baby Ivan dito at bihis na nga rin si Milan. Dahil nga kami yung pinaka-main na pamilya ay ready dapat kami pero hindi na nga kami kailangan mag-gown pa dahil simple lang yung ginawa nilang celebration. Meron nga silang kasabihan dito sa India guys na hanggang hindi pa kinakasal ay bawal nga pumunta yung daughter-in-law dito sa may bahay na magiging asawa niya dahil kailangan nga nilang i-decorate ito at i-welcome nga siya. Kailangan nga kasing kuhanin yung footprints niya dahil siya ay magsisilbing Lakshmi Mata. Ang mga daughter-in-law kasi dito guys ay tinatawag na Goddess of Wealth and Prosperity dahil paniniwala nila ay sila nga yung magbibigay ng swerte sa buong pamilya. Binless na nga nila yung soon-to-be daughter-in-law. Pagkatapos ay kinuha nga yung footprints, pagkatapos ay pinadaan nga dito sa may bulaklak. After nga nito guys ay nag-picture taking lang sila, nagkaroon nga ng kaunting function kinagabihan. Dito nga sa society na nabibilangan ni na Milan ay compose nga sila ng 21 village and kailangan nga nilang magpakasal doon sa 21 village lang na yon. Kapag nga gusto nilang magpakasal sa ibang lugar or ibang lahi, ay kailangan nga mo nilang manghingi ng permission, especially sa mga kababaihan. Pagkatapos guys, usually yung parents nga ng babae ang nagbibigay ng proposal para sa lalaki. Tapos yung lalaki nga yung mamimili kung gusto niya nga ba yung babae or hindi. Pero sa kaso nga ng dalawang ito guys, ay nagkagustuhan nga sila. And nauuso na nga din yung love marriage dito sa area namin. Sakto naman, pareho nga silang part of the society. Kaya naman, ay walang masyado naging problema. Sa arranged marriage guys, dapat approve muna nga lahat ng miyembro ng pamilya. Ultimo, ang mga tito, tita, lolo, lola, lahat ng mga kamag-anak ay dapat alam nila yung history nga ng lalaki at babae bago nga nila ipagkasundo. Tapos kapag nagkagustuhan na nga, okay na, walang gusot or walang problema, tsaka lang nila accept yung offer at tsaka na nila i-engage na ganito yung mga bata. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas guys na kanya-kanya tayo ng desisyon. Kapag gusto natin yung isang babae or gusto natin yung isang lalaki, magpo-propose tayo ng will you marry me pagkatapos ay okay na. Dito sa India ay involved talaga yung mga parents. Kayo ba guys? Ano sa palagay nyo? Palagay nyo ba ay maganda nga na involve ang buong pamilya para kapag naghihiwalay sila ay meron ngang magiging sandalan or magiging tulay para magkabati ulit yung couple? O mas gusto nyo yung sila-sila lang?